Ayan mga parts, ang tatalakayin po natin itong power inverter na ZX ang tatak na 3000 watts. Ayan o. So tetestingin natin to sa ating electric motor na 950 watts kung totoo nga ito ay 1500 watts ang kanyang continuous output. Ayan. Tetestingin po natin dyan sa ating electric motor at bubuksan po natin to. Titingnan po natin yung laman ng power inverter na to, no? Ayan. So ayan, 950 watts yung ating electric motor. Ayan o. Ayan o. 950 watts max, no? Ayan o. Injector po yan mga parts, ano? Tetesting po natin dito sa ating power inverter na CX ang tatak. ZX or CX 3000 watts, ano? So ayan, meron po siyang input voltage na 12 volts, 24 volts, 48 volts, 60 volts at 72 volts. Ayan, yung kanyang output voltage 220 VAC, no? Ayan mga parts. So siya po ay pure sine wave saka 60 Hz, no? So ayan. So bubuksan muna natin 'to bago natin testingin, ano. Ayan. So pangalawang order ko na 'to mga parts, no? At ito ay talagang the best para makita nyo talagang mainam tong brand na 'to. Ay te-testingin natin saka titingnan natin yung loob, no? Para kung sakali mga o-order kayo, meron kayong idea, no? Ilalagay ko na lang yung link sa aking title o sa baba, no? Paki-click nyo na lang po yung link bago po kayo umorder nito. Para talagang ganito yung inyong ma-order mga parts. Ayan. So ito ay te-testing natin para makita natin yung continuous power output niya na 1500 watts nga, no? Ayan. So pag bibili po kayo ng inverter, no, wag po kayong titingin dito sa taas na 3000 watts, ano? Hindi po 3000 watts ang kanyang totally output niya, no? So ang totally output niya talaga ay yung continuous output power. Doon po kayo titingin, ayan, no? Sa continuous output power. Yan po ay 1500 watts, no? So tingnan natin, buksan po muna natin mga parts, ano, bago natin ito testingin. So i-insert natin diyan, no? Aalisin natin yung isa. At ito yung ating ikakabit at testingin po natin yung ating electric motor kung kakayanin nga, no? So pagka kinaya, totoong 1500 watts nga yung ating power inverter na to. Ayan. So buksan po muna natin at tingnan po natin yung laman, ano. So ayan mga parts, ano, nabuksan ko na po, oh. So ito po yung kanyang laman, ano. Ayan. Ito yung ating power inverter, ano. Ayan. So ganyan po ang kanyang nilalaman mga parts, ano. Ayan, oh. Tingnan niyo po mabuti, ito, punong-puno. Punong-puno. So ayan, may nakalagay siya 60 Hz, no. 60 Hz, ayan, napapansin niyo 60 Hz. So punong-puno ang laman, ayos, maganda. Maganda tong power inverter na to. Pero para makapaniwala po kayo na 1500 watts ang kanyang continuous output power, ay testingin natin, no. May hindi pwede yung ganyan ano lang paliwanag lang, kailangan may ebidensya tayo, no. Testingin natin sa 950 watts na electric motor, sigurado. Yung kasi pagka nakaya niya, siguradong totoong 1500 watts nga ang kanyang continuous output, no. Kasi yung 950 watts na aking injector pump yan, mga parts, Kasi yan, pagka unang start niyan, times 2 yan, ano. So double yung kanyang wattage, ano. Unang start, so unti-unti siyang bumababa. So okay, tingnan natin. So ngayon, hindi muna natin ito pagaganahan. Ito, hindi gumagana ngayon yan, no. Sa dahilan ng malulam ang panahon, hindi ko masyadong pinupuwersa ang aking battery. So tayo sa nakasaksak tayo sa Meralco, ayan, oh. So hindi ko pa nilalagyan ng automatic to. Basta ganyan muna yung setup ko, ano. Ayan. So yan, malaking tulong sa amin yan yung ganitong setup, napakalaking tipid, no. So okay, meron tayong battery na 5 pieces na 38 ampere na charging, ano. So meron din po akong link niyan sa baba, i-click niyo na rin po, no. Ayan, yung aking mga gamit talagang mahusay itong ganitong battery at makunat at hindi umaaberya pagka ganitong setup, mga small setup, kaya po natin to, no. Saka sa mga simpleng setup lang at hindi tayo nagkakagastos ng malaki, ay okay na, no. Ayan, ito malaking tipid to kahit ganito yung setup natin, no. Ayan mga parts, ano. So okay, so ngayon i-ano na natin mga parts, ano, at testing na natin yung ating power inverter na 3000 watts na ZX or ZX, no. So ayan, sige, tatakpan ko po muna bago natin ikabit doon, no. So okay mga parts, ayan mga parts, ano, yung ating electric motor, tetestingin natin yan sa ating inverter na ZX na 3000 watts. So panuorin nyo po kung kakayanin, ano. So okay, yung ating electric motor mga parts, meron siyang 950 watts. Ayan, mga parts. So itong isang electric motor ko na to ay injector pump.
wala siyang kasamang poso. Nakarekta siya sa tubo. Ito ay 11 pyesa. 11 pyesa yan. Yung 11 tubo, mga parts. Kaya napakalalim yan. Kaya hindi kakayanin niya yung basta-basta na electric motor. Kinakailangan injector. So ito injector 950 watts. Pero kung meron kayong electric motor na simple lang na may kasamang poso, mas mababa pa yung wattage nun kaysa dito. Ito kasi mataas to, 950 watts to, injector to. So testingin natin yung CX na ating nabili na inverter na 300 watts kung kakayanin. So ito mga parts, inalis ko na yung wire niya. Kasi itong wire na to, nakakonekta yan dyan sa kanyang automatic, no? Ayan, yan yung sa Meralco. Ayan, nakakonekta yan. So ang ginawa ko, pinutol ko na. Nilagyan natin ng panibagong wire kasi nga testingin natin ito sa CX na 3000 watts, no? Ayan. So ayan, ilalagay ko lang dito para hindi makakain itong wire ng ating LC kasi nga nawala na yung cover dito. So ayan yung kanyang wire. So ginawa ko muna ng pansamantalang extension, no? Pan-testing lang to. Ayan. So ayan, umuulan kasi dito sa amin mga parts, So ayan, umuulan. So kaya nakabota akong ganito. Ayan, para safety rin tayo. So ito yung ating inverter. No, pangalawang inverter ko na to, pangalawang bili ko na tong inverter na to. Yung aking unang nabiling inverter mga pads ay 2000 watts, no? Na CX din. So ganado kasi ko sa mga CX na ganito. Itong brand na CX na to, talagang hindi ko naman sa ito talagang mahusay. So subok ko na to kaya ito yung paulit-ulit kong binibili. So ayan, nakakadalawa na ako ng CX. Yung iba kong mga ginawan na makakilala ko. So nirekomenda ko rin tong brand na to. Yung power inverter na to na CX, no? Kung medyo malalaki yung mga appliances yung ginagamit, mga halimbawa yun yung electric motor, refrigerator, aircon, kaya din ito, no? Mag 3000 watts na kayo na power inverter na CX. So napakainam po niyan. Ayan yung aking battery, 38 ampere ang bawat isa, 12 volts yan, 5 yan, bali 190 ampere yan mga parts, So yan yung aking setup dito sa aking bahay, So ngayon, ito nga, susubukan natin tong 3000 watts na to na aking binili. Ito yung dating nakasaksak dito, Yan. Yan yung dating nakasaksak diyan, 2000 watts yan na na power inverter kong ginagamit. So ngayon magdadalawa kasi ko ng inverter, So yan, CX din ang brand yan, CX 2000 watts. So ang peak power, ang continuous output power niya ay 1000 watts, kaya bumili pa ako ng isang ganito. So naka-off to, hindi siya naka-open, Ayan. So bumili ko ng pangalawang ganito, 3000 watts na power inverter. Ang continuous output power niya ay 1500 watts. So ayan, 1500 watts. So yung ating inverter, yung ating electric motor na to ay 950 watts, So 1500 watts yung continuous power output niya, ay siguradong kakayanin niya to. So tingnan natin. Mainam yung nasusubukan natin bago po kayo bumili ng ganitong power inverter na 3000 watts. So CX, napakahusay mga parts. At ito yung subo ko na sa aking paggamit, Kaya ilalagay ko na lang yung link dito sa baba or sa title. Paki-click nyo na lang. Makikita nyo doon yung link. Ay i-order nyo na mga parts. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, sigurado. Mainam to mga parts, subo ko na. Kaya ito palagi kong in-order at sa mga low budget, napakainam mga parts. So testing natin, So nakarekta yan, walang switch yan, walang breaker yan. So testing lang naman natin saka na lang natin naayusin yan, pagka So ayan, di maandar yan, So sasaksak na natin. Ayan yung cord mga parts, Ayan. So isaksak na natin. So meron siyang output na 228 volts AC at meron tayong DC, yung ating baterya 12.1. So ayan, pares nakailaw yan, power saka volt, pares nakailaw yan, So meron tayong baterya na 190 ampere na 12 volts. So okay, testing natin. Saksak na natin mga parts, So yan, Kapag-basin nyo mga parts, umaandar na po. Umaandar na po yung ating electric motor. So tingnan po natin. So meron tayong 10.9, 10.9 volts, 10.9 DC yung ating battery, saka 213 na output na AC. So malulam kasi dito mga parts. So patayin na natin. O yan. So inop na natin mga parts. So malulam kasi dito sa aming lugar at may bagyo nga, kaya
naglalaylo tayo sa paggamit ng ating mga appliances. Yung mga mahihinang appliances lang muna yung mga ating dapat gamitin pagka ganito ang panahon. Iniingatan din po natin yung ating battery. So ito, pinakita ko lamang po sa inyo, tinesting lang po natin na the best talaga itong ganitong power inverter na CX na 3000 watts. So ang continuous output power niya ay 1500 watts. So nakaya niya yung 950 watts. Sigurado mga parts ay nasa totoo po ito yung kanyang continuous output power niya. Kasi yung ating mga ganung electric motor, pagka umandar sa umpisa yan, times 2 yan, no? Mas malakas yan sa 950 watts sa una. Saka pag nagtagal, saka lang bababa yung kanyang wattage. So, okay. Goods na goods. So, testing po natin sa iba pa mga appliances. Pero, palagi ko, kayang-kaya itong refrigerator, yung aircon. Basta wag lang lalagpas sa 1,500 watts yung kanyang yung inyong ilalagay. Basta wag lang lalagpas sa 1,500 watts yung mga appliances nyong gagamitin, at sigurado kakayanin nitong power inverter natin na CX 3000 watts, So kung low budget naman kayo, ay gamitin nyo itong ating isa pa na CX na 2000 watts, ayan, na ang kanyang continuous output power ay 1000 watts. Napakahusay din yan mga parts, ayan. Kaya yun, maraming salamat po, at sana nakakuha kayo ng idea sa ating tinalaki na video, ayan.